I'm back, Balakubak! Welcome to Cooking ng Amamo Reviews. And today we are going to continue our budget meal car sound system unboxing with the Infinity Alpha 6520, baby. Okay, so gaya ng pinangako ko, itutuloy lang natin today yung completion ng budget meal sound setup natin, di ba? So if you remember, dun sa last vlog natin, nag-unbox tayo at nag-install tayo ng isang kinetic mono amplifier at saka isang JBL Stage 10inch na subwoofer, of course. So, dinala natin sa Soundtricks, pina-install natin, and successful naman yung installation at saka natuwa naman tayo sa tunog ng speakers kasi talagang yung bass niya malalim din maski na budget meal lang yung sound system natin. Pero ayun nga, so nung kinabit na natin yung sub natin, nalaman natin na kailangan rin natin magpalit ng rear speakers kasi yung antigong Ryan Audio natin medyo gumagaralgal. So today, i-unbox natin itong binili nating speakers sa Lazada, which is the Infinity Alpha 6520 nga. And then after natin i-unbox, itatry natin i-install to mag-isa, pero kung hindi tayo successful, syempre tatakbo tayo sa Soundtricks. So yung 6520 is actually a 6.5 coaxial speaker. And as usual, dumating sa akin to na naka-bubble wrap, pero syempre binuksan ko na para malaman natin, baka mamaya kasi may damage yung item So binuksan natin bago natin paalisin yung delivery boy. So ito yung itsura ng box niya. So Infinity Alpha. Yung Alpha is budget meal line ng Infinity. 6520, and then meron siyang 40 watts RMS and 200 watts peak power. So nabili natin to sa Lazada. This is worth 2,000 pero meron siyang 50 pesos na delivery fee. So in order ko to ng January 9 and then dumating sa atin ng January 11. So kung titingnan natin yung box, nakalagay din yung description ng coaxial speaker na to. So this is a two-way coaxial speaker. Nandyan rin yung wattage, which is 200 watts peak, 400 watts RMS. Pag tinagilid mo yung box, nakikita mo yung fine print ng Harman, and then sa ilalim nito nandun yung dimensions ng speaker, including the width and the depth ng speaker. So meron din siyang fine print na nakalagay, ganun din. Dinidescribe rin na coaxial two-way speaker to. So ayan yung itsura ng box niya. So ang magdadrive nitong speakers na to is yung Sony head unit ko lang. So hindi ko alam kung mabibigyan ng justice ng Sony itong coaxial speakers na to, pero let's try. So tingnan natin kung ano yung laman sa loob. So kung binuksan natin yan, ang makikita natin is yung speakers na naka-enclose sa styrofoam. Ayan. So, wala na namang ibang laman yan kundi yung guarantee card sa loob ng box. Pero ito yung mismong speakers. So, baliktaran siya. Tapos meron mga mounting screw na kasama. Nakikita nyo ba? Medyo malabo yung camera Pero ayan yung mounting screw niya. Buksan ko kaya para mas makita nyo, di ba? So, buksan natin yung resealable plastic niya. So, wala naman special sa screw na to Regular lang siya na screw. Tapos, ano ba to? Alam nyo ba kung ano yan? So, comment nyo na lang down below kung ano yan. Pang kalso yata yan dun sa, ano yan, washer ba yan? Para dun sa speakers? I don't know, balik na lang natin. Kasi mawala pa yan. Pero yan, itatry natin install later yan. Pag kaya, di maganda. Pag hindi, pupunta tayo sa Soundtricks. So, ito yung box. So, meron siyang mesh plate na protective plate ng speakers. So, hindi siya plastic, aluminum siya. Tapos, may logo siya nung Infinity.
Pero feeling ko hindi natin yung magagamit kasi ang gagamitin natin yung mesh nung kotse, yung stock mesh ng kotse para hindi sira yung itsura nung rear speakers ko, para stock pa rin. So pag tinignan natin yung yung speakers, medyo naka-seal pa siya. So bubuksan muna natin siya. Buksan natin para makita natin yung material ng speaker mismo. Okay. So ito yung harapan ng speaker. So injected polypropylene cone siya. Tapos nandun yung high niya sa gitna. Kita nyo ba? Tapos meron rin siyang logo ng Infinity. Pag pinaliktad mo siya, yan. Metal. Andyan yung connection niya. And then of course yung Harman details. Alpha 6520. Budget meal baby, 2,000 coaxial speakers. Excited na akong ikabit to, so sa inyo, i-install ko muna. Kung hindi kaya, hingi ako ng tulong sa Soundtricks. Pero pakita ko sa inyo later kung ano yung kinalabasan ng installation. At saka kung ano yung tunog niya. I'll be back! Blaku back! Okay docs mga paps, we're done installing. Bubuksan lang natin yung head unit para maparinig ko sa inyo and mapakita ko na rin sa inyo kung paano natin i-install. This is a good speaker considering the price na 2,000 lang siya. Malinis siya tumunog, wala akong angal. So good na good siya. And for those of you na nagustuhan tong vlog na to, please click on subscribe mga papi. So pakita ko rin sa inyo kung paano yung mounting niya. So ayan, naka-mount na siya. So I guess this is it for this video. Thanks for watching mga papi. Spread the love!